kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, magandang po, Bicolandia. Magandang rin po, Province of Sorsogon. At syempre, sa ating pinakamamahal na syudad ng Sorsogon, good morning, City of Sorsogon! Kamusta na? Ha? Pizza 26 na po, kang kasalukuyang bulan, Pebrero 2025. Kamusta? Ha? Ba't pa kan Lunes? Ha? Ayun ang pinag-uurunan. Ha? Ang manugod sa nangyaring insidente. Nangyaring reklamo na nagkapirang mga kalaban sa politiko. Kaya kaibong na partido digdi po sa syudad kan Sorsogon. Diyan himay-himay yung tatamot-tabi hata. Yaon tabi kita mismo sa Comelec sa pangyari naan naimbitaran man kita tanganing maging saksi ang sa indong lingkod sa pag-file kan nasabing reklamo kontra po sa sarong incumbent city councilor digdi po sa syudad kan Sorsogon. Although nga ni nagkabarasan na po niyo nag-blind item man po kita, pero sabi ko nga ni bako ang sa indong lingkod parehas kan ibang media na natara-tara naman sana maski da iduman sa pinangyarihan sa mismong aktual na pinangyarihan. Kumbaga sa basta may makuha naman sindang impormasyon. Anyway, trabaho yan ka na, trabaho pa niya kan mga pag-iriban namo na bilang taga-media na mangalap talaga nin mga impormasyon. But of course, sabi ko nga ni, dyan himay-himay yung tapa. And of course, kahapon man, yao man tabi digdi, sa tuyang Senate President, Chis Escudero. At dumantabi sa buwatan, nagkaiga tabi ni na press conference at naimbitaran man tabi ang halos gabos na mga taga-Sorsogong media. Tanganing maraman kung ano man po ang mga kasimbagan kan sa tuyang mahal na Senate President sa mga kahaputan kan sa tuyang mga kapwa media practitioners and of course sa tuyang mga legendary na pag-aapod nato pag-abot sa pamamahayag. And of course, yaman tabi ang buong team kan Bicol TV Sorsogon sa kaibanan po ang samuyang station manager na si Boss Sauro Amistoso. But before yan, just marait na aga tabi sa gabos po ng mga elected official, mga lingkod bayan po nato digdi po sa syudad kan Sorsogon at syempre sa satuyang mahal na Mayor Esther Hamor, kaibanan po ang sa iyang Vice Mayor Eric Juneda na grabe ang kabisihan mga mga ini sa pagtatao anin serbisyo digdi po sa syudad kan Sorsogon. Siringman, Diyos marinaga man po sa satuyang mga mahal na mga konsihala at mga konsihal digdi po sa syudad kan Sorsogon. At syempre, pangilot dyan sa tuyang amigo na si Yanina, Councilor PJ Rabanilla, na pinuputak tinganin ng mga issue ngunyan. Siringman sa tuyang kaklase amigo padihon na si Consial Brian Pingol.
Sabi nga ni kaniba, si Brian Pingol, siya as usual, sigurado naan. Kung nakabuto lang sa naan mga gadan, base iyon na ina maging top na chair. Akalain mo, pati ganda nagkadaramay sa pagkandidato sa liwat ni Kagawad Brian Pingol. But anything goes, ha? Sabi nga rin sa tuyang amigo, baling bakong number 1, number 2, ang importante, gumana nguna sa mga panahon na ini. Kaya although haraharayo pa man ang karampanyahan kan lokal, syempre ang paghahanda man, and of course, ang kasalukuyang pigsasambi po kan Commission on Election dito po sa syudad, aramon taman po kung ano nga ba ang mga alituntunin regarding sa mga pighihimo ngunyan kan sa tuyang mga opisyalis. And of course, hindi po naman sa East District, sa pahirap siyempre kan sa tuyang magayuno na amiga, dyan po sa East District na si Konsihala Tess Samar Gonzales. Magayon na maugmahon ni kaistoryahan ko sa hapon pagkatapos ng session dyan po sa city. And of course, kay Konsihala Angelo Magda Rabanilla, kay Konsyal Lester Lobiano, kay Konsyal Mark Jason Hamisola. Yan po sa mga incumbent official tabi digdi po sa syudad kan Sorsogon, particularmente po dyan po sa distrito kan East. Sa bago naman po, syempre mantabi ang sa tuyang amiga na si Konsyal Abhem Joneda, si Konsyal Attorney Glenn Olves, at Konsyal Danny Diladja, at syempre ang sa tuyang amigo kairibanan sa partido kan nako Bicol na si Konsihal Ray Taladtad. Diyos marinaga po sa Indoga Boss, giraray mga tugang, ini po ang sendong lingkod, si Jojo Lascano. Si Jojo Lascano po, lihitimong membro kan Philippine Online Broadcasters Association. At sa paano na mga oras po, alas 7:27 na po nin pagkaga, at ang oras na yan ay kahatod po sa Indo sa Karayang Buot ni Bukal Elmer Mirandilla kan Primero Distrito sa partido po kan People's Reform Party. Kaya ribanan po ni Congressional Candidate 2nd District Attorney Derco Escudero. And speaking of Escudero, basta Escudero sa serbisyo, check! Sigurado. Yan po ang sa indang mga sabi nga rin ng sa tuyang amigo na si Congressman Derco Escudero, tawo, diri poder. Garaw nga magayunan nila mga slogan tana na kikita ngunyan may iga pa tayo nagsasabi, serbisyo bako kapricho. Ramon tayo ng mga yan. Tapos ang tagline naman po kan sa tuyang amigo, yadi na. Ano ang kaulugan kan yadi na? Magayunan kung tako nagkaka-interview tayo one-on-one digdi sa tuyang programa. Anyway, sa tuyang mga sponsors, good morning, lalong-lalo na po sa dating ABC, dyan po sa bayan naman kan Huban, nagkumakandidato bilang mayor, na si Cap Rohel Botox Folleros. Good morning tabi sir. And of course, atod man pa sa inyo kan Mais Hotel and Resort. Atod man po sa inyo ni City Councilor Peter Joseph Rabanilla, West District, Sorsogon City. Iyon po ang sa tuyang iba sa mga kairibanan sa sponsor din po sa Bicol TV. Kaya ba syempre, ang salupa na party list na pinagpipilian ko niya na midterm election ko niya na May, ang bagong henerasyon party list. Ang BH party list, bako lamang partido kan mga maralitang Pilipino, kundi party list man po kan mga solo parents. BH party list. At syempre ang ang kasama mo si Jojo program digdi po sa Bicol TV, atod po sa Indo ng Ako Bicol party list, kasurog na katabang pa 131 sa balota. Ayan. Kung gusto po niyo maraman sa mga nagaginibuhan po kan Ako Bicol party list, may page po abangan na hiling-hiling po nindo sa sindong mga social media accounts. Hanapon lamang po ang Ako Bicol party list at dumantabi may hiling niyo. So dakol-dakol at sindili na mabilang na mga kaginibuhan po na kamarayan kan Ako Bicol party list. And of course, shoutout po dyan po sa Banwang kang Castilla kay Mayor Bong Isagani Mendoza, ang Samuyang Provincial Coordinator, Provincial Chairman digdi po sa Sorsogon, si Mayor Bong Mendoza. Sabi nga ni kaniba sa inga pamaduman, syempre sa dati sana. Pag sinabing sa dati sana, yaw na tabi, namumukadkad asin nagtatampurak sa kahamutan sa iyang ngaran dyan po sa Castilla, sa katauhan tabi ni Mayor Isagani Bong Mendoza. At syempre pag-abot kay Bong Mendoza, kay Mayor Bong Mendoza, yaon tabi ang taglay na Progresibong Mendoza, pag-abot sa Castilla.
Ayan. And of course, sabi po din ni Ma'am Elsa Dukog, shoutout po, Lovely Ara and Vin Diesel Mirandilla Dukog. Blessing shower upon you and your family, Sir Idol. Thank you. Thank you man po giraray sa padagos na pagantabay, padagos sa pagsuporta sa samuyang programa dito po sa Bicol TV Sorsogon. Gusto ko man pong i-promote ang samuyang iba pang mga programa digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Pagkatapos ko kayo sigurado po ako na sa Kuya Bossing na si Bossing Sara Mistoso, ma-programa po sa iyang kinapipitagang programa ang alamat digdi po sa Bicol TV Sorsogon ang issue ura mismo. Yaong tabi pag-urlayan man dyan ang kasalukuyang nangyayari po sa palibot-libot digdi po sa probinsya kan Sorsogon. And of course, sa mga mampong niyo sa aga with Kaki Mansera and with partner Kagawad Dante Diata sa programang Kaagapay nyo sa umaga. At sa Biyernes naman, ano ba nagawa sa Biyernes, Papa Harold? Fight sana with Bossing Sauro and Kapitan Arlis Anaban. And of course, speaking of Kapitan Arlis Anaban, good morning po dyan sa Barangay Pamorayan, Sorsogon. Na ang mga kapitan ko niyan, medyo nabubuhayan na naman. Pero sabi ko nga hanggat dili po na aprubahan sa BICAM and of course, permado po kung sa tuyang presidente ng Pilipinas na sa President Bongbong Marcos. Yan papanalangin ka sa tuyang mga barangay official nasa indang extension na daing election ngunyan at 2025 tawagon gabos na santo kay ito lamang po napigbanggit ni Senator Francis G. Escudero sa pagbisita po niya sa 7K Roll at naging pigisagibo dyan po sa convention digdi po sa Sorsogon, digdi po sa syudad. Wala pa man po talaga sing katotohanan na igwang election. Basta ang katotohanan dyan, ayon po sa Commission on Election, may election ngunya na December 2025. Kaya minsan, ang nagiging barometro, ang mga nagbumutawi sa mga haralangkaw na politiko sa kadailanan na kamusta na ang side na magiging kagamitan o resources ngunya na election. Kaya sa mga kapitan naman, sa mga barangay official, maging non-partisan po kita. Although may mga nag-aarabutan na nga ng mga impormasyon sa ngunyan, ini bako lamang siguro digdi po sa midbid ko na barangay, kundi sa gabos po na barangay na ang magkaigwa ng straight voting per party, igwa daasin 350,000 de pesos na pabuya ali sa konsisay man na politiko. Sana maambunan man sa mga kung sakali ma-straight kan mga yaon sa barangay, sana maambunan ang bilog na barangay bako lamang sa mga opisyal. Sabi ko nga sa mga dati ko na programa na nanumbaitan ko na ngunyan tabi na election sa mga giriti-gition, sa mga supladito na yato ng mga kapitbahay nagiging leader kan mga nagkapirang politiko, lalong-lalo na po sa mga may kwarta na politiko, nagiging leader sinda na sa madaling salita nagiging coordinator sa sarong politiko. Tapos marani sa kapitbahay, makihuron na iboto ini, ikakampanya ini tamarayo ng ganyang kinaginibuan, pero ang hapot kayan, pag ini kaya na nanggana na piga maot mo na pigrani sa imong kapitbahay, pano sinda o what I mean is matatabangan kaya ang sa imong kapitbahay na nagboto sa iya na pig-endorse mo o ikaw sana na coordinator ang nanginabang sa pagrani mo sa sainda. Imagine nagkapira lang ang mga coordinator per barangay. Sabihon ta na 7 ngaya ang kandidato, di may 7 man na coordinator. Ang coordinator man tabi nagkukuhanin mga leader kada purok. Pero ang mas nakikinabang diyan, iyan ang mga coordinator, kaya makaluluoy tabi ang mga ordinaryo na para botosan na bako mang kilala sa politiko, dahil lang po sa bitbit ang sa iyang leader na kilala po sa barangay, nabubutuhan na ini. Pero sana iyan na pigtataram na premyo na maghahali po sa aralangkaw ng mga politiko sa straight na pagburuto
sana madumduman niyo kung sisay ang nagboto, sisay ang mga pigranihan kan mga leaders niyo. Bakuta na si Kapitan, si Kagawad, sa mga julalay dyan sa gigilid, ang nakikinabang kayan. Much better siguro kung yan ang premyo naan, turns into project, project na mapapakinabangan kan sa imong constituentes, project na mapakinabangan sa imo mismo na komunidad. Dakulon bagan mga organisasyon sa sarong barangay, yaon ang women's, yaon ang urban poor, yaon ang mga manlain-lain na kabataang barangay sa sarong organization, senior citizens. Ano da ako sinda ang makinabang kaya na premyo naan? Pagturungaon niyo. Bako lang kamo ng mga barangay official na magtuturungaan. Bato-bato sa langit, ang tamaan po ay wag magagalit kasi ito katotohanan at realidad na nangyayari po digdi mismo sa ibabaw kung sa tuyang kinabaan. Naniniwala ka sa Kuya Harold? Paulog si Papa Harold. Ibig sabihin, totoo ang pigtataram tadigdi. Bako sana nagibo na sana ni Jojo Lascano ang mga pigtataram. But of course, kung madagos tabi nadaing eleksyon, and of course, papalagpakan tabi so mga matitinong barangay official. Dapat naman taga ng honor so mga nagtatrabaho. Bako po nyo sa mga papetiks-petiks ng sana, maralawag dyan sa tapos pag ginapot sa mga tao na nagdidyan sa barangay hall, ang mga problema, dahil man nakasimbag tayo yung palang, daing laman ang arog kay ni ho, puro lang arog kay daing laman ang Tokyutex, sabi nga ni kaniba, daing laman, good morning Papa Harold, may tabo-tabi sa luwas, isa yan. Papa Harold, may tawo. Okay, may bisita po pa, no? And of course, good morning kay Kagawad Dante Jata dyan po sa Distrito Ganbakon. Good morning. Iyo ina napapabalitaan ko. Kung sakasakaling matuloy ang eleksyon dyan sa Bakon, sa iyang barangay, Barangay Kapitan Dante Jata. Dakol-dakol na kayo na itirabang dyan sa barangay ninda. Bako lamang sa sayro sa sadiring barangay sa manlain-lain na mga barangay di po sa Bacon District. Kaya sa inga pa kulang na lang tabi ni sa masunod magkandidato ni Konsehal Kanbayan. At sa ganyan po kinukongratulate na kita kay Advance sa gabos na naihiling ko ng mga konsehal di barangay sa tabi si Kagawad Dante Jata na nagsusunod kan sa iya kung ano ang sinumpaang tungkulin niya bilang public servant. Sabi nga ni tabi din ni Sir Dante Jata, sana tabi idiretso na yung barangay election para makapili naman ang mga tao kung sisay naman ang sen ng gusto. Yes, of course, sisay po ang gugustuhon na dili tabi madagos ang eleksyon. Tas sa loob po kan 2 taon, batog sang sinda mailuklok. Last election, sagkod ganyan. Although may mga tao bagatabi na grabe ang diskontentado sa mga performance kan sa tuyang mga barangay official, gusto na talaga na magkaigwa nin eleksyon. Sa kadahilanan tabi, dyan tabi na papractice sa tuyang pagiging democratic country. Nasa demokrasya kitang lipunan, ang pagpili tabi saro po sa makademokratikong pamamaagi. Lalo na sa pag-abot sa mga araw kayo na eleksyon na ang pagiging demokrasya kan sa bansa, democratic provinces, lalo na po sa mga barangay, na dapat magsulsol kundi ang mismo ang butante kung sisay ang sa iyang bubutuhan iyo tabi ang gumana. Bako po ito sa nababayadan, nagkapira, Ninoy Aquino, si Sepa Aguila, napigtatao, mga nagkapirang pidaso kan mga violet, nagkapirang pidaso kan mga orange. May orange pa kunyan. Ang orange 20 pesos kulay pink na ngunyan ang pinakahalangkaw. Remember that. Sabi nga ni San Comelec, araman tabi baga San Comelec na may nangyayaring vote buying,
pero dahil man talagang aksyon. May pig-post pa nga ni bagal sa indong likod manungod sa panawagan sa DILG, ha? Na ang mga barangay official dapat maging non-partisans. Pero nung kung may nasampulan, kaya sabi ko nga ni, ani, una naman kamo, mananawagan na naman kamo, natada kung dili na lang kamo na naralakaw-lakaw pag-abot sa eleksyon, kamo na, maggurup-gurup kung sisay ng mga barangay official, ang nagiging partisan, bako non-partisan. Dapat nga ni baliktad ta na para mas madakop niyo kung sisay yan. Magtao ka mo ng premyo sa mga partisan ng mga barangay official, bako sa mga non-partisan. Kay sigurado yan. Pag nag-premyo ka mo sa mga partisan, nasabihin niyo kuhaon niyo ang premyo sa opisina niyo, maat dyan yan sa Indora mismo. 20 pang masigkat pa sa alas 4, yao na yan sa opisina niyo. Mapalista na yan, tasin na partisan. Suggestion lang sana yan. Kung dili nito na ako pang non-partisan, dapat paparasugo pa niyo kami na mga ordinaryong tao, mga ordinaryong mamamayan na daimang kakayahan na pag-abot sin reklamo, nadadaog kami nata. Nata baga. Araman baga na yung dahilan. Minsan yan para sabi po ni Commission on Election, Attorney Calixto, sa nagdyan kami kan Lunes sa Comelec, ang problema sa mga nagre-reklamo kapag aram sa politiko na may laman ang reklamo, taod-taod empleyado na kan kandidato. Taod-taod yaon na nakapwesto sa kung saan man ang mga ahensya dahil kita digdi. Taod-taod nasa payroll na sa politiko. Saing ka pa, mareklamo ka pa, syempre dahil na natabaga, napalitan na sa kaginhawaan. Kaya kamo man ang mga parareklamo, kung talagang makusog ang sa inyong buot, na magreklamo, na mag-complain, siguradoon tabi na kaya po niyo hampangon. Yan ang mga complain na gusto niyo ipaabot tanganing mabag-o man ang sistema tadigdi po, lalong-lalo na po digdi sa probinsya kan Sorsogon. Iyo tabi lang yan ang pinaka-simple na paraan tanganing mabago ang sitwasyon, ang sistema di politika digdi po sa satuyang probinsya, lalong-lalo na po sa sistema politika kang kada barangay. Bako kita nagagalit, tigtataran talang tabi kung ano man po ang dapat nato gibuhon, and of course ang satuyang mga tagapahinanyog araman po niyo kung ano ang ibig tan sabihon. Magpapadagos po kita, ipagpapatuloy tatabi kung ano man po ang nakuha natong impormasyon regarding po sa complaint na sinampa dyan sa Commission on Elections, and of course kung ano man po ang pigtaran po sa kahampangan po live na pigtaran po kan sa tuyang Senate President sa iyang press conference na ginibo kasuhapon sa Barangay Buhatan sa iyang sadiring residensya. And of course magbabalik po kita, makalis lamang po ang pirang pagiromdom. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue,
We are recently and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here, we have our holding area for applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here, we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balongo, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can
and trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo, tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Good morning, Sagraray! Keep shining bright and making the world a better place with your positivity and kindness. Ang katagang yan hali po kay Mayor Alfredo Garbin kanako Bicol Party List. Anyway, magayuno din ng mga postabi ng sa tuyang masunod na kongresista Sagraray kanako Bicol Party List. And of course, padagos po kita na digdi po sa tuyang programa. Of course, kasama mo si Jojo, ang sa inyong lingkod. Once again, lihit mong miyembro po kan Philippine Online Broadcasters Association. Sa Panginoon, siyempre, kan sa muyang chairman, kan POBA na si Sir Errol Dacami. Sa mga gabos po ng mga karibanan kong media na gusto tabing maging saro sa mga membro ng Philippine Online Broadcasters Association, magtaram lang tabi kamo ko tabi kamo kin link tangani magkaigwa tabi ning Zoom sa samuyang tawag kayo ni samuyang chairman na si Errol Dacami. And of course, good morning kay Sir Edwin Hernale
Dyan sa Bulan, si Sir Edwin Hernale po, kandidato dyan sa Bulan bilang saro sa pagpipilian konsihal. Kaya ribanan po ang sa tuyang amigo na mahigos na dahil nga halos dahil ng pahuway na si Mayor Mio Gordola. Sabi nga ni sa tuyang amigo, every time na nagpupo siya, ang istorya sa likod kan Kodak. And of course, pag abot sa likod kan Kodak na yan, ang istorya man talaga manungod sa kung ano man po ang ginigibo kan sa indong maigos asin mabuot na mayor dyan sa Bulan na si Mayor Mio Gordola. Dahil po niyo paglingawan na si Sir Edwin Hernale, ang sarong pamoso na station manager kay Newgen, dyan po sa Bulan, kandidato po bilang konsihal sa linya naman po kan sa tuyang mahal na gobernador Nationalist People's Coalition. So here we go once again. Yaon tabi kita sa Lunes. Ang issue po manungod po sa complaint o reklamo napigibo pa napiga dara po duman kang grupo po ni aspirant mayor Red Lasay, siring man ni aspirant vice mayor Maning Julata. Kaibanan po syempre nagkapera ng mga madaralagan man sa city councilors sa saindang partido. Yaong kita saro kita sa naimbitaran. Actually tuloy naman sana kami na nagduman na taga-media. Andua ko na amigo yaon man na inabutan ko duman nga nagbabatog na sila. Pero yadi nailing ta so pig file. Bako man pig question duman ayon sa istorya na naipaabot sa satuya ni aspirant mayor Red Lasay, bako man ang premature campaigning actually. Pero ang pinaka gusto nindang masimbag natada may bit-bit na boxes so yaon duman na nakita po sa video. Siring man iga pa po na reklamo na maski nga ni kuno sa irinuman nananaupo naka-video pa po ang sa tuyang mahal na city mayor si incumbent city councilor PJ Rabanilla. And knowing naman councilor PJ Rabanilla batog pa kay ni isang panahon kan siya nagpupuon pa sana bilang politician actually. Sabihin ta na politician. Taday pa siya dahil pa siya saro sa city councilor na igwakita digdi sa syudad kan Sorsogon. Knowing Councilor PJ Rabanilla na maski dahing election pigigibo niya ni na paglilibot sa manlain-lain ng mga lugar digdi po sa syudad kan Sorsogon, particularmente po sa distrito kan West kan syudad kan Sorsogon. Na kuhanan naman tabi nato nindiit maski papano nin patara-tara si Councilor PJ Rabanilla regarding sa bagay ini, regarding sa issue na pananao sin DSWD boxes which supposed to be government owned and resource na ini, and resources natada sa picture. Ayun po ang pigano niya duman natada duman nananao. Speaking of nanao, so ibig sabihin itinao sa mga residente na yaon duman sa nasabing video. Actually, video clip lang nga rin sa pigiling Pero ayon naman po sa satuyang pakikipanayam sa satuyang mahal na konsihal na si PJ Rabanilla, pinaliwanag niya misinterpretation man sa nayan na nakakaadyan ang napigsasabi na ako nagagamit sa pondo sang gobyerno subject duman sa DSWD box na ano na tawag na mga relief box na yaon tabi sa box na normal na napigigibo tabi kang gobyerno, particularmente po ang DSWD na magtao nin mga ayuda duman sa mga residente na naapektuhan san man lain po ng mga kalamidad o whatsoever reason kaya nananao. Ang sabi duman tabi ni PJ Rabanilla, ni Consel PJ Rabanilla, bako ngayayang katotohanan, dudaing katotohanan, natabaga, iyan tabi na may bitbit kan DSW box relief
nag-agi lang po sa nayan duman sa kung saan yaon kami nananao nin samuyang ano ba tawag kayo ni nagkakaigwasin sa outreach feeding programs napaagi sa nayan duman sa area mi kaya sabi ko may madadagong tabi niyo sa video na pigpababa ko nga ni tabi sukarga na upat na kahon na ang upat na kahon magabat yan na pigtabangan pa nga ni kan sa kuyang mga staff ayon po kay Councilor PJ Rabanya na may hiling tamambaga na totoo na may arog sa ito na pangyayari sa kagustuhan tabi kan sarong PJ Rabanilla kan sarong Councilor PJ Rabanilla na maski pa paano mapahingaluan so may bitbit kan boxes na ito pinababa tabi tangaling makakaon kung ano man po ang pwede nindang i-offer sa tao na yaon siring man kayan bako dan nagtatapos an issue tanganing masolusyonan tanganing magibo na konkreto sa kuyang pigtataram ako tabi yaon sa Comelec pigapot kuman tabi sa abogado na yaon sa Comelec regarding sa issue na ini legal ba o illegal actually nauna na so tawag ko kayo ni nauna so PM ko sa iya bago ako aktual na naghapot hanapon ko so adi basahan ko tabi sa Indo a day before na nangyari yan a day before na nangyari yan pigapot ko si Ma'am Carla ang abogado po dyan sa Commission on Election hindi po sa city ano nga ba ang sa early campaigning niyan o nananao nin bagay-bagay nagtatao ng mga pagkaon sa paglibot-libot kan sarong kandidato illegal ba na masasabi sa mga panahon na ini na ang sarong politiko na nakapag-file na kan sa iyang kandidatura tapos nang hatag na ng kung ano-ano wala patabi ang campaign period pero naglilibot na ini ano tabi ang masasabi po niyo ini po ba illegal o legal yan po ang simbagan sa kuyang kahaputan kay Madam Carla Herrera po kan Commission on Election sa automated elections po Supreme Court ang nagsabi na walang premature campaigning kasi di pa po considered na kandidato ang nag-file ng COC hanggat di pa po campaign period so malinaw sabi po ni Ma'am Abi ni Ma'am Abi Lubrigo dyan po sa Banwa naman kan Pilar dami excuse Ma'am bako siguro masatawar mo na excuse Comelec naman talaga nagtatarap kami tabi papaabot mi lang po ang impormasyon na ini para po sa kapaliwanagan man po kan sa tuyang mga kababayan kung ano-anong mga issue na doon nakukuha ta lalong-lalo na particularmente din po sa kaso po na isinampa laban kay Councilor PJ Rabanilla na premature campaigning as part of vote buying. Pero sinimbag po kan Commission on Election ni na araw kanina issue. Na there's nothing to say premature campaigning because day pa man po campaign period. Talagang day pa man po magkakaiwan ni premature. Tayo pa man talaga nagkakaiwan ni karampanyahan o masasabi natin vote buying kasi ang legalidad pa lang ngayon kapag election period na o campaign period tapos na ka kung ano-ano yan tabi masasabi po na vote buying basta man na ito pinaka doon kaya vote buying ano na po kaya so maski na kasadit na bagay pag-abot na po ng karampanyahan nagsolicit ka whatsoever sa politiko tapos tinawang nga tabi kan politiko maski nga ni bulaw sa buot ang pagtabang sa solicitation na yaong katakaypuhan mo tabi na madanunan sa imong pasyente madanunan sa imong mga kapamilya madanunan sa imong kapalibutan sa mga solicitation na igwa ka matatawag po yan na vote buying paghali po mismo sa kandidato. The question now is here.
What if bako naghali sa politiko, pinaagi sa ibang tao, pero naka-address sa politiko? Sisay ang irereklamo. Halimbawa ako, may nagrani sa kuya. Coordinator ako ni Pulano, ni Poncio Pilato na kandidato. Dirani sa kuya ang solicitation. Pero may abiso na sa kuya, ang sa kuyang pigkakaputan na kandidato. Ika na bahala dyan, Jojo, sa mga maabot na solicitation. Ilista mo na sana. Ilista mo sana kung pira ito tao mo, papirma mo, so nagkadasay mo. So ako man, pigtawan sin sobre, naka-address po sa pangalan niya, pero ako nagtao. Matatawag po kaya nato na vote buying yan. Halik po sa kuya. Bako man ang politiko ang nagtao. Paano nindo marereklamo ang Saron Jojo Lascano na ginamit bilang vote buyers? Sinabi kong buyers na ako na po mismo ang nagtao. Kumbaga ako ang naglawag sa sobre kung ano man ang dapat kong iralawag, kung pira man ang kantidad ang dapat kong iralawag. Iyo po ang question dyan eh. What if magyara na rin kayo ng mga na issue? What if mangyara na rin kayo na sistema? Na bako po sa mismong politiko maghali, so ipanghatag duman sa mga tao na nagrarani sa iya. Kumbaga sa may mga decoy. What you mean decoy? What you mean decoy? Ang mga decoy tabi, yan po isang mga tao na pigagamit po kang politiko, tanganin dili sinda mag-front sa mga arog kaya na bagay. Kumbaga nag-iiwas man sinda tabi mapicturan in so many ways na paagi ng kalaban ng politiko na mapicturan sinda na nanaraw kay arog kaya. And of course, good morning kay Michael Jesta, dyan po sa Sampaloc, Manila Sampaloc, Manila ka po pala pade. Salamat sa padagos na pagkantabay permi sa kuyang programa. So, here we go again. Nata, naging araw kayo ni ang sistema dyan sa Commission on Election. Na kung totoo bagas ang panahon, bako manaro gini. Nata napalitan. Nasadto, maski barangay election, maski nga ni barangay election, may nagkapira po ang pagkakaiba. Nagkapira ang pagkakaiba. Sa nakaaging barangay election, once na nag-file ka na sa imong kandidatura, pili ka na pwede manghatag kung ano-ano sa imong mga kabarangay. Samantalang mismong barangay mo yan, ara mo ang problema sa barangay mo, pero dili ka pwede magtabang. Kaya nakapag-file ka na tabi kan sa imong kandidatura. Matatawag ka na po na politiko, matatawag ka na po na kandidato. Pero ngunyan, kapag nakapag-file ka po ng kandidatura mo, nakapag-sumiti ka na sa imong COC, bako ka pa pala masasabi na kandidato. Para saan po ang purpose kan COC? Ang ibig sabihin po bagasan COC, Certificate of Candidacy. Sertipikado na ika nagfile ka sa imong kandidatura ta ika madalagan sa sarong posisyon ngunya na eleksyon. Ano ang tawag po kayan? Diba kandidato na? From the word COC, Certificate of Candidacy. May mga nagkapirangan na nahambang sa mga kaso, pero pag yaang bagayan sa likod kan nano COC na nakabutang duman, dae akong kaso. May kilala nga na akong sampanang bukal, dili ko masabi ko sa ina distrito. Kasal sa sarong babae, pero nakakaag duman sa COC niya, single. Dili yan na question, taday nagreklamo. Arog kayan ang nangyayari po sa tuya. Kapag gusto, may paraan. Kapag disgusto, bahala ka mo. Yan ang nangyayari po digdi. Kaya, kay Sir Red Lasay, kay Sir Maninjulata, yan tabi, kami nagbati kami sa naman ang complaint baga, sabi man baga tabi, totoo man na tigtatalam po digdi na ang complaint, iyo po ang
Sabi niyo. Pero ako tabi, bilang taga-media, naghahapot man po ako sa magkabilang lado, tanganing maging patas. Nadangog ko po kamo na iyo po ang gusto ninyo mangyari. Tapos nadangog ko man po ang pigreklamo na iyo man po ang kasimbagan. So, patas. Dahil po kita pigbabalgar na kung ano man po, digdi. Na pwede kitang sautan, na kita bias. Remember that Bicol TV Sorsogon is the only news station na nagtatao po nin patas na pagbabareta. Bako kami nagtatao nin sarong ano lang sana, sinsarong lado lang sana naghahali ang mga impormasyon. Because kami po, didi po sa Bicol TV, nanumpa sa publiko na matao kami nin tama, bako fake na mga impormasyon, bako sana maghahali o may pigkakatigan ng mga politiko, tanganing mapakarayan sa rong politiko. Tanganing maraot ang sarong politiko. Bagkos kami po digdi dahil po sa panahon namo an manraot nin politiko. Taday man po namon yan porte digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Narauton ang pagkatawag ang sarong politiko. Narauton ang sarong pagkatawag ang sarong nagkakandidato. Nata baga. Right siyan sangkada Pilipino na kumandidato sa anuman na klase na posisyon. Right yan sang kada individual na Pilipino na i-practice ang sa iyang karapatan sa paagi kampirilian na proseso. Yaon baga kita tabi sa demokratikong bansa na igwakitan ng demokrasya nin kalayaan na magpili kung sisay ang karapat dapat nato na mga maging leaders. Yan na po ang kapaliwanagan duman sa issue na nakuata na naobserbahan ta sa pag-file po ng reklamo ng Saron Lado against po kay incumbent City Councilor PJ Rabanilla. Dahil labis, dahil kulang ang sa kuyang pigtataran po didi. Good morning po kay Sir Harabelo, Hil Harabelo kan Barangay Cambulaga. Ato gang mo ini, Sir? Hil? Tiyoon po ni Papa Harold. At kay of course, kay Sir Eliezer Navera, good morning. Yun yung mga tao na padagos na nagsusubaybay sa Satuyang programa. Always, always na yan sa Satuya. Every time na nagtatao kita ng mga patara-tara didi po sa Satuya. So, ikadua po na katuan ta, kasuhapon, medyo naabot kita sa oras, alas 8:13 na po at ang oras na yan, alas 8:13 na po ng pagkaaga, ang oras na yan natin po sa inyo, ni mayoralty candidate dyan po sa Gubat Sorsogon na si Sir Ronico. Ronita Intero, Ronico sa serbisyo, sigurado. Yeah. Ronico para mayor dyan po sa Gubat Sorsogon. Alright, pagkanto naman kita duman sa press conference kasuhapon. Yaw tabi kita na imbitaran, diba nang po ang magkapira ng mga halos kabos ng mga media practitioner dito po sa probinsya kan Sorsogon. Ni Senate President Chis Escudero, yaw man tabi si Congresswoman Det Escudero kan Primero Distrito, yaw man tabi, ang sa kuyang padrino nagselebrar kan sa iyang birthday sa nakaagilang na aldaw. Although dahil kita nakaduman, busy ho naman kita. Of course, belated happy birthday kay Congressman Manuel Wowo Portes, kan Segundo Distrito. Yaon tabi ang sa presensya sa ginibong press conference. Saro lang ang gusto kong i-detalye. Ini manungod sa nagluwas tabi sa ngimot po kan sa tuyang Senate President na si Francis Chis Escudero, ang manungod sa proyekto po nagiging buhon didi po sa syudad kan Sorsogon, particularmente po ang sa tuyang pinaka-pipita-pitagang Pinakulan Island. Nagaro magkakagiwan ng dakulang proyekto. Dili ko aram kung papanuhon taday pamanduman ng although hali pa lang inisaya, siguro nasa programa pa lang na kung sakali na kung sakaling madiretso ang magiging casualty na naman po. Masasabi ko na pong casualty, iyon naman po talaga mangyayari kung sakali. Isang Pinakulan Island. Saro po sa
nagiging banwagong probinsya kan Sorsogon, lalong-lalo pa ang syudad, ang Pinakulan Island. Saro po sa nagiging attraction, hindi po sa city, lalo na nga ni po baga, nakaagan yung mga tinampo pasiring duman, tangan maging puro pasyaran, sin magsingirog, sin mag-asawa, sin magbabarokada, sin magkaraklase, kan mga kaakian, minsan nagiging arardalan kapag may mga paperwork sa tuyang mga estudyante. Ang programa o ang proyekto na maaring mag-ibo dyan ay saro sa maging iyo ang maging pinakasentro sang gabos ng mga event digdi po sa probinsya kan Sorsogon, particularmente po sa syudad kan Sorsogon. Ang gabos gibo ng kasanggayahan duman sa area na ito. Siguro pag may mga event sa Christmas, duman gigibo. Ta gusto lang maiwas ang sa tuyang mga kababayan na kausa sa mga event na yan ang grabe na trapiko. Ako dili ko masabutan nata imbis na baga napakarayo ng Pinakulan Island, garo hali pasama pa. Correct me if I'm wrong, Sir Dong Mendoza, kung tama yun na itataram ko, na kung sakali ba madagos ang proyekto na pigtataram po ni Senate President Chis Escudero, mawawara siguro sa mapa ang Pinakulan Island. Ako dili man po ako perfecto na tao, kundi naghahapot man sana. Ano ba talaga ang gusto mangyari kan sa tuyang Senate President? Ano ang posible na mangyari kung sakasaling madagos yan? Sabi nga ni baga naman, hahalion pa so dalan pasiring duman sa Pinakulan Island. So kung ang dalan simentado na, tahalion so nakakaag duman na rompiolas the world. So ibig sabihin tabi rurubaon na naman yan na tinampo another gastos sa tuyang gobyerno. Another na pagkagagastusan kan sa tuyang mga taxpayers. Dili ko talaga maintindihan na tataarog kento. I may not be the right person na magtuligsa sa mga araw kini kay di pa mambagasing kongretong plano. Ano pa lang sana propose o whatsoever na yaon tabi na sinabi po kan sa tuyang Senate President Chis Escudero. Pero whatsoever reason pa man yaon man tabi ang slogan tabi kan sa tuyang mahal na gobernador na daing imposible. Pagsindaan yaon baga na nakaturo ka di ba? Dahil imposible kung yaon ang Senate President, iyo ang gusto mangyari. Tapos ang partnership with the governor, makuinis sa na nag-aaram-araman kita digdi. Na kung totoo sunda, amo ko ini pakiaraman, kaya lang, sabi ko baga, kung ano po ang nababati nato, kung ano po nahihiling nato, iyo po ang ipapaabutan sa publiko. Tanganing bakuman mangaratan sa tuyang mga syudadano, bakuman mangarato ng bilog na publiko, digdi po sa probinsya kan Sorsogon, na pagbuklat sa iyang mga mata, wala ng Pinakulan Island. Although mga kababayan, yan lamang po sa plano. Sabi ko baga, plan is just a word without action. Yan po ang yan po ang barometro. Sa usapang politika naman, na sinabi po ni Senador Chis Escudero, ni Senate President, regarding sa partido and the politics. Dahil po siyang basbas na itinao kay congressional candidate Attorney Derco Escudero sa pagdalagan bilang kongresista kan Segundo Distrito. Ang kasimbagan po ni Senador Chis Escudero, may partido ako. At ang congressman kan samuyang partido sa Segundo Distrito, si Congressman Wowo Portes. And regarding sa pamilya, magkakapamilya kami, sabi ni Chis Escudero, ni Senador, after na san eleksyon. Kadugo ko yan sa iba na panunurumato, nakadugo ko yan sa papanuhong ko. Alang nga mawardag-wadagong ko yan after sa eleksyon. Tapos na ang eleksyon. Natatagay po hampa na politika hong ko. Yun tabi ang pinakamaray na
nabati ko na dagog ko kay Senator Francis Chisco. Hiwalay man talaga tabi baga ang politiko pag-abot sa pamilya. Although may nagsasabi nga ni, Kaliman mismo, sabi nga ni Senador na kamo ngayon ng mga taga-media, kamo malangin ang palakula kayo ni. Na blood is thicker than water. Yes, of course, blood is thicker than water. Kaya lang, nasa partido baga, at dili man siya ka partido. Pero ang question ko na lang na gusto kong bilhin ng tabi sa inyo mga kababayan, digdi po sa probinsya kan Sorsogon. Speaking of partido, why is Bukal Ryan Juneda always bitbit ang aning ipakilala kan partido kan NPC bilang vice gobernador, which is the party vice governor is Vice Governor Junjun Escudero. At dyan po nagtatapos ang sakuyang programa mga kababayan. Sa kahaputan na yan, Diyos mabalos po. Sa Girara, si Jojo Lascano, kasama mo si Jojo din po sa Bicol TV. Diyos Marenaga, Diyos mabalos po sa Indogabos. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.